Saan ka pupunta? Bakit ka tumatakas? Bakit kayo tumatakas? Ano ba? Bitawan mo ako! Nasasaktan ako, Pablo! Masasaktan talaga kayo sa ginagawa nyo. Ano to, Marta? Bakit magkasama kayo? Pinag-uusapan nyo ako, no? Nagpaplano kayong tumakas. Bakit? Ano bang ginawa ko sa inyo? Ha? Anong ginawa ko? Aray! Tama na, Pablo! Tama na! Pablo, tama na! Huwag mo saktan ang kasintahan mo! Kasintahan? Sinong kasintahan? Ito? Wala na kami nito. Tinalikuran niya na ako. Wala na siyang oras sa akin. Ikaw nang bago kong kasintahan ngayon, Marikit. Hindi ako papayag. Ayoko sa'yo at hindi ako sasama sa isang katulad mo. Ganon. Magmamatigas ka rin? Ha? Magkakampihan pa kayo ng babaeng ito? Pagtutulungan niyo ako? Huwag kang lalapit. Binabalaan kita, Pablo. Huwag kang lalapit. Taon 1985, Visayas. Tahimik na binabaybay ng magkapatid na sina Marikit at Nardo ang masukal na kakahuyan patungo sa isang tagong baryo, ang bagong tirahan na pansamantala nilang uuwian. Nasa baryong yon ang maliit na bahay na iniwan ng kanilang mga magulang bago yun pumanaw. Matagal na nilang tinalikuran ang lugar na yon sa kagustuhang takasan ang hirap at maghanap ng bagong kapalaran. Pinili nila na manirahan sa Maynila. Sa mga nagdaang taon, naging maayos naman ang takbo ng kanilang buhay sa syudad. Ngunit isang araw, ang lahat ay biglang nagbago. Nabaon sa utang ang kanyang kuya at nagkaroon pa ng banta ang kanilang buhay dahil sa mga grupo na pinagkakautangan nito. Wala na silang ibang mapuntahan kundi ang lugar na kanilang iniwan. Hindi pa rin makapaniwala ang babae sa dinami-dami ng lugar na pwede nilang puntahan. Dito rin pala sila babagsak. Mabuti na lamang may kaunti pa silang ipon. Sa ngayon, sapat yun para makaraos ng ilang buwan. Ang problema nga lang kung saan sila kukuha ng kabuhayan kapag naubos na ang hawak nilang pera. Anong oras na, kuya? Malay ko, lobat ang cellphone ko eh. Pero sa tingin ko, baka malapit na mag-alas 7. Medyo may kadiliman na rin, kaya kailangan natin bilisan bago pa tayo abutin ng gabi dito sa gitna ng kakahuyan. Baka maengkanto pa tayo dito. Bakit naman kasi dito pa tayo dumaan? Di ba may isa pa namang daan na mas malapit, yung papunta sa palengke? Sira na nga raw yung tulay doon, di ba? 1 taon na yon. Hanggang ngayon hindi pa rin nagagawa. Kaya dito na rin halos dumadaan ng lahat. Kita mo naman may mga kasabay pa tayo sa likod. Sigurado ka naman ba na may bahay pa tayong matutuluyan, kuya? Sa tagal nating nawala at sa dami ng bagyong dumaan, baka wasak na yon. Kaya nga titingnan natin kung pwede pang tirhan. Kung hindi na, wala namang problema. May pera pa naman tayo para makaupa ng mumurahing bahay. Ang mahalaga, walang makakahanap sa atin dito. Ligtas na tayo sa mga pinagkakautangan ko. Wala na yung mga pagbabanta araw-araw. Kuya naman kasi ba't ka kasi nag-invest sa kumpanya ng scammer pala? Ayan tuloy, dito pa tayo bumagsak. Imbis na maganda-ganda na sana ang buhay natin sa Maynila. Ay! Wala naman may gustong mangyari yun. At hindi lang ako na biktima. Marami kami. May mga nagwala at nag-iyakan pa nga habang kinakalampag yung pinto ng opisina eh. Paano na ngayon yung utang mo dun sa grupo ni na Fidel? Kaya nga nandito tayo, di ba? Para hindi na nila tayo mahanap. Dahil nga na-scam tayo, wala akong may pambabayad ngayon. Hindi ko naman akalain na scammer pala yun. Sa umpisa kasi may nakuha pa tayo. Tsaka ang bait nilang kausap. Napakinabangan pa natin 20,000 na yun. Kaya lang dun sa sunod na hulog dun na nagkanta leche-leche. Hayaan mo na, kuya. Kapag nakapagtrabaho na ako, tutulungan kita makabayad sa kanila. Ay nako, hindi na. Malamang hindi na tayo mapapatawad ng mga yun. Baka barilin pa tayo kapag nakita tayo ulit. Pero kuya, hindi naman pwedeng habang buhay na lang tayo magtatago. Sa tingin mo ba may oportunidad tayo dito? Hindi rin uudad ang buhay natin kung hindi tayo babalik sa syudad. Kahit mahirap, kailangan natin gawan ng paraan para mabayaran sila balang araw. Kung magtatago tayo rito habang buhay, tsak mamamatay lang tayo sa gutom.
Eh di ikaw na. Paano mo naman sila mababayaran, Aber? Siyempre hindi pa sa ngayon. Magtatrabaho nga ako, diba? Kaya nga ako pumayag na magtago muna tayo rito eh. Pero habang tumatakbo ang panahon, pipilitin ko mag-ipon. Naniniwala ako mawawala rin ang galit nila kapag humarap tayo at may dala tayong pambayad. Pero lang din naman ang habol nila kaya sila gumagawa ng illegal, diba? Ay, bala ka. Kuya naman eh. Imbis na suportahan mo ako, ganyan ka pa sumagot. Dapat nga ikaw ang nagsasabi nito dahil ikaw nangutang at tumakas. Nadamay lang naman ako sa iyo ah. Oy, sige na, oo na. Susuportahan na kita. Kapag nakahanap ako ng trabaho, tutulungan na rin kita mag-ipon. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na, hindi ganong kadaling ipunin ng 50,000 piso. Malaking halaga yun. Kaya yan, basta tiwala at tulungan lang. Yan naman lagi ang bilin ni nanay at tatay, di ba? Kahit anong problema, magagawa ng paraan basta magkakasama. Walang iwanan. Tayong dalawa na lang ang magkasama, kuya. Wala na tayong iba matatakbuhan kamag-anak. Oo na, sige na. Kukonsensyahin mo pa ako eh. Hindi kita kinukonsensya. Pinapalakas ko nga ang loob mo eh. Alam kong sa loob-loob mo, nasasaktan ka rin sa nangyari. Kaya bilang kapatid mo, tutulungan kita makabangon, kuya. Kahit gaano pa katagal, magbabayad at magbabayad tayo. Oy, sige na. Ang dami mong sinasabi. Salamat ah. Ang swerte ko talaga sa'yo. Meron akong mabuting kapatid na maaasahan. Naku kuya, basta kapag naayos na tong problema natin, magbago ka na ha? Huwag ka nang susugal sa mga investment na yan. Mas okay na mabagal ang unlad, kesa naman sa mabilis na ginhawa pero may kasunod na kapahamakan. Oo na nga sabi. Tama na, baka madapa pa tayo niyan. Eh yan, tingnan mo, dumilim na tuloy. Pagkatapos nilang mag-usap, nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Nang malampasan ang kakahuyan, narating nila ang isang barangay kung saan sila sumakay ng motor patungo sa baryo na kanilang pupuntahan. Inabot ng mahigit 10 minuto ang biyahe bago sila nakarating doon. Pagkababa sa baryo kung saan sila lumaki, naglakad pa sila ng mahigit 5 minuto bago narating ang kanilang bahay. Laking gulat nila nang makita ang dati nilang tinitirhan. Kahit matagal na panahon na yung iniwan, buo pa rin at walang masyadong sira. Medyo nabakbak na ang pintura at tumubo na ang matataas na damo sa paligid. Pero sa kabuuan, matitirhan pa rin yon ng maayos. Pagpasok sa loob, bumungad sa kanila ang makapal na alikabok sa paligid. Mula sa sahig at kisame hanggang sa mga kagamitan, balot na balot yun ng dumi. Halos maubo ang magkapatid sa tindi ng alikabok. Ano ba yan? Ayos nga tong bahay pero mukhang mapapasabak naman tayo sa matinding paglilinis. Kaso gabi na eh, nakakatamad na maglinis. Imbis na makakapagpahinga na tayo sa haba ng biyahe, paglilinisin pa talaga tayo ng bahay na to. Pahinga lang tayo sandali, kahit 30 minutes lang. Pahangin na rin tayo sa labas, kuya. Hindi naman pwedeng hindi natin to linisin dahil wala rin naman tayong matutulugan. Kahit yung kwarto lang muna, para kahit papano ay makahiga tayo na maayos. Tapos yung ibang parte ng bahay, bukas na lamang natin linisin. Oh, sige. Ilagay mo na lang rito muna yung mga gamit natin, tapos lumabas muna tayo. Ay, ang init eh. Buti pa sa labas kahit papano humahangin naman. Kinabukasan, habang nagwawalis si Marikit sa labas at inaayos naman ni Nardo ang basurahan, 3 lalaki ang lumapit sa kanila. Bago ba kayo rito? Ha? Hindi. Katunayan taga rito talaga kami. Pero ngayon lang ulit kami bumalik dito. Ganun ba? Pablo nga pala. Ikinagagalak ko kayong makilala. Salamat. Ako nga pala si Nardo. Ako naman si Marikit. Magkapatid kami. Eto nga pala mga kaibigan ko, sina Melvin at Alwino. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga. Akala namin, abandonado na yung bahay na yan eh. Buti, hindi pa nasisira. Ang tagal ding hindi natirhan yan. Kaya nga akala rin namin wala na kaming uuwian dito. Lalo na't ang daming bagyong dumaan. Buti na lang at matibay talaga tong bahay namin. Oo nga,
Kayo, taga saan kayo? Yan lang yung bahay namin. Magkapit-bahay lang pala tayo. Ganun ba? Magkakasama ba kayo sa isang bahay? Hindi. Pamilya ko ang kasama ko dyan. Bale, may lakad lang kami nitong mga barkada ko kaya magkakasama kami ngayon. Pupunta kami sa bayan. Ganun ba? Mamaya pupunta rin kami doon. Sige, mauna na kami. Sige, mag-iingat kayo ha. Ay, kuya, ang dami na palang bagong mukha rito, no? Karamihan ng mga nakatira ngayon, hindi na pamilyar sa akin. Nasaan na kaya yung mga dati nating kapitbahay? Nagtataka ka pa ba? Di ba nga sina Aling Marina nakatira dyan dati sa bahay nung Pablo na yun ay matagal nang umalis? Nagpaalam sila noon pa, sa ibang bansa na raw titira. Kinuha na sila ng kamag-anak nila sa abroad. Tapos sina Aling Mona naman, nasa Zamboanga na raw nakatira ngayon. Basta karamihan sa mga kakilala natin dito nagsialisan na. At yung iba, balita ko na ilipat na sa ibang bayan mula nung magpatayo ng mga pabahay ro ng gobyerno. Kaya nga pansin mo, ang gaganda na ng mga karatig bayan natin. Itong baryo na lang natin ang parang napag-iwanan. Oo nga napansin ko rin yan kuya. Parang kumonti na talaga ang mga tao rito. Dati kahit saan ka tumingin, ang daming tao, halos siksikan. Sobrang ingay pa, pero ngayon, napakatahimik na. Bukod sa konti na lang ang makikita mo, halos nalagas na rin pati mga bahay. Dati halos dikit-dikit pa diba? Ngayon magkakalayo na. Ang dami na talagang bago rito, kuya. Ang sabihin mo, lalo lang naging boring. Mukhang kailangan na talaga natin makahanap ng trabaho para makapag-ipon tayo at makaalis din dito. Kasi kung matatagalan pa tayo sa ganitong kalagayan, wala na talaga mangyayari sa atin. Dito na tayo tatanda. Kaya nga magseryoso ka na, tulungan mo ako makaipon para mabayaran na natin yung mga utang mo. Nang sa ganon, hindi na natin kailangan magtago. Ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo. Hinaan mo lang yung boses mo. Ano naman, halos wala ng tao rito. Tingnan mo, para ng sementeryo sa katahimikan. Pagkarating na magkapatid sa maliit na palengke sa kanilang baryo, nagulat sila dahil kaunti lang din ang mga pwestong nagtitinda. Dati-rati, malawak yon at siksikan, pero ngayon napakaluwag na ng paligid at pahirapan na rin makabili dahil kulang-kulang na ang mga paninda. Maraming kulang sa mga gulay, karne, sangkap at iba pang kagamitan. Dahil dito, marami rin sa mga residente nila ang napipilitan na lang maglakbay sa bayan para lang makapamalengke ng maayos. Ang dami na talagang nagbago sa kanilang lugar at ngayon pa lang parang nagsisisi na sila sa kanilang pagbabalik. Ano ba yan? Pati ba naman dito ang konti na rin ng tao? Hindi ako sanay makakita ng mga daan dito. Dati kasi talagang siksikan dito at hindi mo makikita yung ganito kalinis na daan. Mas okay nga ngayon dahil malinis at maluwag na. Wala na rin mga mandurukot, hindi gaya dati. Kaso, yun nga lang, talagang pati mga tindera ay nabawasan na rin. Parang wala naman tayong mabibili dito, kuya. Sa bayan na lang kaya tayo. Huwag na muna, tinatamad pa ako Kahit ano na lang siguro. Magtipid na rin muna tayo para hindi agad maubos ang pera natin. Kinabukasan, sa bayan, kasalukuyang naghahanda sina Alwino at ang mga tauhan ng kanilang karinderya para sa kanilang pagbubukas. 3:30 pa lamang ng madaling araw ay abala na silang lahat sa kusina. Habang naghihiwa ng gulay at mga sangkap ang ibang trabahador, kasalukuyan namang pinagtatalunan ni Alwino at ng assistant niyang si Maldo ang mga karne na kanilang gagamitin. Ano ka ba naman, Maldo? Bakit yan na nilabas mo? Ilang beses ko na sinabi yung botsa sa garayang ihanda natin Saan mo gagamitin yung mga bagong karne? Pambira ka naman Para yan sa piyesta hindi para sa mga ampaslupang customer ngayon. Ay, boss, hindi naman sa sumusuway ako pero di ba binalaan na tayo ng barangay? Kapag nahuli pa raw tayong gumagamit ng double dead, dadalhin na raw nila sa munisipyo ang kaso natin. Pwede tayo ipasara o kaya ipakulong pa. Sira, gaano ka nakatagal sa ganitong trabaho ha? Helper ka lang pero kung umasta ka parang ikaw ang may-ari. Wala ka talagang utak. Di ba tinuruan na kita kung paano palusutin ang bulok na karne? Paisa-isa lang ang gamit, haluan ng kaunting bago tapos ayusin ang luto.
Hina mo talagang dumiskarte, oo. Hindi naman sa ganun, boss. Natatakot lang talaga ako. Halos kalahati ng barangay, nagkakasakit na gaya ng lagnat, pagtatae, yung iba na ospital pa. Ganun din kasi ang ginagamit ng ibang karinderya, puro bulok din. Hindi ba dapat tayo naman ang maging maayos ngayon para hindi tayo nadadamay sa ginagawa ng ibang karinderya? Maging maayos? Nak ng teteng naman oh. Kung gusto mo magpakabait, dun ka sa simbahan. Hindi sa negosyo. Kung ipipilit mong gumamit ng malinis na karne, kailangan natin magtaas ng presyo. Mawawalan tayo ng customer niyan. Alam mo naman ang mga tao rito, barya-barya lang ang kinikita. Gusto nila mura, di ibigay na natin. Tama na yan drama mo, Maldo tigilan mo ako. Pero boss, binabayaran tayo para may makain sila, hindi para mamatay sila ng paunti-unti. Anong mamatay? Di ako pumapatay, Maldo. Nagpapalakas ako ng resistensya. Ang kalinisan, yun ang nakamamatay. Pag masyado ka malinis, lumilit ang chance mong mabuhay sa mundong ito. Tingnan mo nga yung mga batang yagit sa kalsada, Ang lakas ng resistensya, di ba? Kasi nasanay sa dumi. Ganon din dito sa karinderya. Sige na, boss. Kukunin ko na. Samantala, pagkababa ng ring, dumiretso si Melvin sa backstage. Kasunod ang kanyang management team. Bitbit niya ang championship belt sa balikat, isang simbolo ng tagumpay na ngayon ay tila mabigat na tanikala. Siya ang diniklarang panalo, nadepensahan niya ang kanyang titulo, pero ang totoo, wala ni katiting na tuwa sa kanyang puso. Pagkapasok sa locker room, padabog niyang ibinagsak ang belt sa upuan. Sumunod ang gloves, tuwalya at jersey. Ang lahat ay initya niya sa sahig. Wala ni isa sa mga kasama niya ang naglalakas loob na magsalita. Kabisado nila ang ugali ng lalaki. Alam nilang delikado siyang kausapin kapag ganun ang kanyang kilos. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya ang tunay na panalo. Pero dahil hawak ng management niya ang promotion, nagawang baluktutin noon ang resulta. Yun ang nagpapahirap sa kanyang dibdib. Hindi niya kinamumuhian ang kanyang team. Ang hindi niya matanggap ay ang katotohanan na muntik siyang mapahiya, muntik siyang matalo, muntik nang makita na may mas magaling pa sa kanya. Para sa isang katulad niya na pinalaki ng papuri at ng sarili niyang kayabangan, wala nang masasakit pa sa pagkadurog ng kanyang ilusyon. Ilusyon na siya lang ang hari sa ring na yon. Uy pare, pasensya na, hindi ako nakarating kanina sa laban mo. Ang dami naming ginawa sa karinderya Ano, kumusta? Ayos lang. Panalo pa rin naman ako pero sa totoo lang, tsamba lang yung pagkapanalo ko Oh, anong ibig mong sabihin? Alam mo na yun. Dahil ba si Kaiser yung kalaban mo? Narinig ko nga malakas daw talaga yun Yun na nga Buti na lang talaga magaling kumausap yung manager ko. Naipanalo pa rin ako sa puntos. Pero pare, grabe yung nangyari. Ako pa yung pinahiya. Wala pang nakapagpatumba sa akin, siya pa lang. Tapos ngayon, narinig ko pa yung manager niya. Galit na galit. Gusto raw nila ng rematch. Putik na yan oo. Oo pero ano naman ang problema kung magkakaroon ng rematch? Naisip mo ba? Malaki ang chance na magkalaban ulit kami sa susunod na tournament. Paano kung hindi na namin madaya yung score? Paano kung hindi na ako swertehin? Paano kung paghandaan pa ako lalo ng hayop na yun? Pre, lahat lalabanan ko na, wag lang ulit siya. Siya yung pinakamalaking sagabal sa lahat ng plano ko. Isang panalo na lang, makakapasok na ako sa big league sa abroad. Kapag natalo ako sa susunod, tapos ang lahat ng yun. Teka, inaamin mo ba na mas malakas talaga siya sa'yo? Hoy, wag mo sabihin yan pre Di ko nga matanggap yung nangyari. Nanalo lang ako sa daya. Ang gusto kong panalo, yung tipong bagsak siya, knockout. Walang bangon-bangon. Doon pa lang ako matatahimik pag nagawa ko yun. Di mag-ensayo ka pa. Magpakahusay ka. Pareho kayo may advantage ngayon. Nakita nyo ng galawan ng isa't isa. So paghandaan mo yun. Labanan mo ng patas. Madaling sabihin yan, pre. Pero sa akin, iba. Para akong binabalian sa loob. Wala akong gana mag-ensayo. Hindi nga ako mapakali. Ang totoo niyan, parang gusto ko na lang mamatay yung gagong yun. Kapag nawala na siya sa eksena, dun lang ako makakainga ng maluwag. Teka, anong gusto mong gawin, ha?
Diba sabi mo dati, may kilala kang taga-Sikihor na mambabarang? Ilapit mo naman ako pare baka matulungan ako noon. Ano? Ipapabarang mo si Kaiser? Wala na akong pakialam pre. Kung yun lang ang paraan para mawala na siya sa landas ko, gagawin ko yun. Kaya ko ibentang kaluluwa ko kung kailangan. Desidido na ako pare. Gusto ko na talagang makarating sa ibang bansa. At kung siya lang ang pumipigil sa akin, handa akong ipalaglag siya kahit sa impyerno. Sigurado ka? Baka gusto mong magpahinga muna. Kumain. Magpalipas ng init ng ulo. Alam mo namang hindi tayo dapat nagdedesisyon kapag mainit ang ulo natin, di ba? Huwag mo nga akong pangaralan. Wala kang karapatang magsabi ng ganyan sa akin, pre. Ikaw nga, puro iligal ang ginagawa mo sa karinderya mo eh. Yung bulok na karne, binibenta nyo pa rin sa tao, oy. Mas malala pa yun kaysa sa binabalak ko. Hoy, ano ka ba? Ganun talaga sa negosyo, pare. Diskarte lang yun. Hindi lahat kayang bumili ng mamahaling karne. Kailangan namin mag-adjust. Ganun din naman ang ginagawa ng iba. Hindi lang kami basta. Pare-pareho lang tayo may tinatagong baho, pre. Kaya huwag ka na magmalinis. Sundin mo na lang yung gusto ko. Oo, sige na. Mamaya tatawagan ko. Pero hintayin mo muna akong makapag-load At saka, isa pa, hindi raw pera ang hinihingi nila May iba silang gustong kapalit, pre. Samantala, abala naman si Pablo sa kanyang sarili. Nasa isa siyang lumang gusali, mag-isa sa entabladong halos gumuho na at kasalukuyang nag-e-ensayo ng lakad para sa bagong male pageant sa kabilang bayan. Matagal na siyang sanay sa mga paligsahang ganito, mga fashion show para sa kalalakihan. Doon niya unang natuklasan ang kanyang talento, ang rumampa, at doon din siya unang pinapurihan. Bukod sa gwapong muka at matipunong katawan, mahilig siyang magsuot ng mamahaling damit at tuwing rarampa siya sa entablado, tila likas ang kumpiyansa sa bawat kilos at pagtitig niya. Kaya naman, sa lahat ng kanyang sinalihang kompetisyon, hindi pa siya natatalo kahit kailan. Ilang sandali pa, biglang tumigil ang musika sa kanyang speaker. Lumapit si Marta, may dalang tubig at pawisan ang muka. Babe, hapon na pala. Pwede bang umuwi muna ako? Napahinto ang lalaki. Dahan-dahan siyang lumapit kay Marta, hindi para yakapin, kundi para kausapin ng diretsyo. Ang tagal mo nawala. Ilang araw kang hindi nagparamdam. Pinagbigyan na kita, tapos ngayon lang tayo magkikita, alis ka na agad? Babe, biglang nagkasakit si Mama. Wala magbabantay sa kanya. May trabaho yung mga kapatid ko. Ako lang ang pwede. Sumaglit lang ako rito para makita ka. Sa Sabado, babawi ako. Buong araw tayo mamamasyal kahit saan mo gusto. Hindi ko gusto sa Sabado. Ngayon, palagi ka na lang may dahilan. Palagi ka na lang nawawala. Siguro may iba ka na, no? Hindi mo na ako mahal? Wala akong ibang mahal kundi ikaw lang, babe. Pero mahal ko rin ang pamilya ko. Si Mama madalas sumusumpong ang sakit niya, lalo na tuwing tag-init. Ano ba masama kung sasamahan ko lang muna siya ngayon? Hindi ko alam kung nanay mo ba talaga ang dahilan o ginagamit mo lang siya para iwasan ako. Umamin ka na. Di mo na ako mahal, di ba? Grabe ka. Parang hindi mo ako kilala. Mahal kita, Pablo. Pero hindi ibig sabihin nun, babaliwalain ko na ang pamilya ko. Hindi natin dapat pinagtatalunan to. Paano pag kinasal na tayo? Nanay mo pa rin ang unahin mo? Kung ganyan din lang, bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo. Pablo, sobra ka na. Hindi lahat ng oras ko para sa'yo. Hindi ako tautauhan. Hindi ako alipin. At kung ngayon palang ganyan ka na mag-isip, paano pa kapag nakasal na tayo? Hoy, obligasyon ng babae na sumunod at magsilbi sa lalaking pakakasalan niya. Dati pa ganun na yon. Kaya huwag mong sabihin may karapatan kang tumanggi. Ako ang kikilos, ako magtatrabaho, ako magpapakain sa pamilya natin. Pero ikaw, obligado kang ibigay sa akin ng lahat. Ang oras mo, ang katawan mo, ang pagkatao mo. Pablo, hindi ko alam kung anong klaseng pagmamahal yan, pero hindi yan normal. Ang dami ko na naitulong sa inyo. Hoy, ako nagpapagamot sa nanay mo, di ba? Ako nagbibigay ng bigas, ng gamot, ng pagkain. Tapos ngayon hindi mo maibigay ang simpleng bagay na gusto ko? Konting pagmamahal lang, konting oras.
konting pananatili sa tabi ko. Wala nang nagawa pa si Marta kundi ang mapaiyak. Katulad ng dati, sanay na si Pablo sa mga luha nito. Sa totoo lang, gusto niyang makita ang pag-iyak noon dahil doon niya nararamdaman na kontrolado niya ang babae. Samantala, paggising ni Marikit, agad siyang nagligpit ng higaan at lumabas ng kwarto. Naabutan niya ang kanyang Kuya Nardo na nag-iihaw ng isda sa labas ng bahay. Nilapitan niya yun. Doon din niya nakita ang 3 nilang kapitbahay na sina Pablo, Melvin at Alwino. O Marikit, gising ka na pala. Tinanghali ka yata. Napuyat ako, kuya. Sinumpong na naman ako ng insomnia kagabi. Magandang umaga, Marikit. Magandang umaga rin. Teka, ano to, kuya? Hiniram ko sa kanila. Wala kasi tayong pang-ihaw eh. Di ba, paborito mo to? Oo nga. Salamat, kuya. Ang tagal ko na rin hindi nakakakain ng inihaw na bangus eh. Malalaki tong binili ko. Kaya naman niyaya ko na rin silang kumain. Ganun ba? Nako, maganda yan. Para mas ganahan tayo sa pagkain, kuya. Sa harap ng hapagkainan, magkakasama silang 5 habang pinagsasaluhan ang 2 malalaking bangus. Sa labas na rin sila kumain at naglatag na lang ng mahabang lamesa. Mahangin kasi sa labas, hindi kagaya sa loob na kulob ang hangin. Marami ba kayong mga kakilala rito? Konti lang din eh. Hindi pa naman kasi kami ganun katagal dito. Ako, dati akong taga Cebu. Dito lang muna ako tumira ngayon dahil sinasamahan ko yung tito ko. Ako naman, dito na kami lumipat mula nung mamatay yung tatay kong taga Leyte. Dito kasi ang probinsya ng nanay ko. Ako, taga Isabela dati pero dito na rin tumira dahil ako nang humahawak ng negosyo naming karinderya. Ganun ba? Kaya pala parang hindi kayo pamilyar sa akin nung nakita namin kayo. Ang dami na kasing bago mukha rito eh. Nakakapanibago. Oo nga. Lahat kasi ng mga kakilala namin dito, nagsialisan na. Sa katunayan, dyan sa bahay na tinitirhan nyo, Pablo, dyan nakatira dati yung isa naming kapitbahay. Kaso, matagal na rin silang wala dito. Ganun ba? Kung sa bagay, nakakalungkot nga naman yun. Pero, di ba sabi nyo, sa Maynila kayo na malagi? Bakit bumalik pa kayo rito? Mas magandang buhay sa Maynila. May personal lang kaming bagay na aayusin dito. Pero, babalik din naman kami doon. Oo nga. Saka, pinag-iisipan din kasi namin ni Kuya kung ibebenta ba namin ng lupa. Sayang din kasi, pamana pa sa amin to ng mga magulang namin. Kaso, ang dami ng sira sa loob ng bahay. Kaya, balak ni Kuya na ipag-iba na yung bahay at ibenta na lamang ang lupa. Sa bagay, maganda rin naman yun. Para mapakinabangan nyo rin. Kasi, sa totoo lang, hindi na rin ganun kagandang tumira dito eh. Ang tahimik na tsaka mahina rin halos lahat ng kabuhayan. Pagkatapos nilang magsalo-salo, saglit na umalis si Nardo. Nagpasama ito kina Kevin at Alwino sa bayan para sa isang gamit na bibilhin. Naiwan si Pablo at sinamahan si Marikit, kaya naman napahaba ang kanilang kwentuhan. Ano palang ikinabubuhay nyo rito, Pablo? Ako sa ngayon, lumalaban ako sa mga male pageant at mga modeling. Sa kabilang bayan may pa-contest sila ron kaya tuwing hapon nagpa-practice ako. Ganun ba? Wow naman! Kung sa bagay, ang gwapo mo rin naman kasi. Sa totoo lang pwede ka maging artista. Salamat ha, yan din ang sinasabi nila sa akin. Kaya eto, pinaninindigan ko na. Kaya sumasali ako sa modeling. Anong malay mo, may makadiscover sa akin. Ayos yan. Yun pala mga barkada mo. Ano naman ang hanap buhay nila? Si Melvin, boksingero yan. Mahilig yan lumaban. Tsaka meron niyang promotion sa kabilang bayan. Champion nga ngayon yan eh. Ganun ba? Wow naman pala. Mukhang mataas din ang pangarap niya. Aba, syempre. Pangarap nga niya na makalaban sa ibang bansa eh. Kaya nga ginagalingan niya rito para madiscover din siya ng malalaking promotion. Si Alwino, anong ginagawa niya? Siya ba yung merong negosyo? Oo. Si Alwino, siya naman ang chef namin. Magaling magluto yan.
May sarili silang karinderya sa bayan. Medyo malaki-laki rin yun. Kapag may oras ka, ipapasyal ka namin doon para matikman mo rin yung mga luto niya. Ha? Oo naman. Sige, isama niyo kami. Sasabihin ko rin si Kuya. Grabe, no? Ang tataas ng pangarap niyo. Ikaw gusto mag-artista, si Melvin, boksingero naman, si Alwino, chef. Buti pa kayo, hindi na kayo malayo sa pag-abot sa mga pangarap niyo. Bakit, ikaw? Ano bang pangarap mo? Ako? Sa ngayon, isasantabi ko muna. Ang balak ko muna ngayon, magtrabaho at makaipon ng malaking halaga. Kailangan kasi namin ng pera ngayon eh. May konting ipon kami rito pero hindi pa sapat. Meron kasi kaming kailangan paglaanan. Ah, ganun ba? Bakit? Hindi mo ba pwedeng abutin ang pangarap mo habang nagtatrabaho? Gaya ng ginagawa namin. Hindi eh. Medyo makakaabala kasi ang trabaho dun sa gusto ko talagang gawin. Kaya kapag naayos ko ng problema ko, dun ko na lang iisipin ang pangarap ko para sa sarili ko. Grabe naman yan. Pero okay lang yun. Nasa iyo pa rin naman ang desisyon. Kung ano sa tingin mong mas makabubuti para sa'yo. Kinagabihan, tulog na ang lahat ng mga residente sa baryo. Sina Pablo, Melvin at Alwino naman, gising na gising pa rin habang umiinom sa loob ng kanilang bahay. Uy pre, bakit hindi ka sumama kanina? Anong ginawa niyo ni Marikit, ha? Wala. Tamang kwentuhan lang kami. We, tamang kwentuhan ng putya. Siguro may ginawa kayo, no? Sira ka pala eh. May ginawa agad. Ngayon pa nga lang kami nagkausap. Pero, kumusta naman ang pag-uusap nyo, pare? Pansin ko parang trip mo yung kapatid na yun ni Nardo, Nagkumustahan lang kami. Mga personal na bagay. Naku, yan tayo eh. Personal na bagay pala, ha? Ano, aminin mo na. Trip mo yung Marikit na yun, oh. Sira ulo. Ang ayos-ayos ng usapan namin kanina tapos trip-trip na agad. Pagka-uwi kasi namin kanina, nakita ko yung tawanan nyo ni Marikit eh. Para bang sobrang close nyo na kahit ngayon pa lang kayo nagkakilala. Di ba ganun ka rin dati kay Marta? Aminin mo na kasi, kapag pinatawa mong isang babae, ibig sabihin gusto mo siya. Ano naman ngayon kung may gusto ko kay Marikit, ha? Nak naman, sinasabi ko na nga ba eh. Hindi talaga kami nagkamali ng pagkakakilala sa'yo, pare. Naku, pare, patay tayo dyan. Paano na si Marta? Pakialam ko dun, lagi namang walang oras sa akin yun eh. Wala nang ibang laman ang bibig niya kundi puro yung nanay niya. Ngayon, dumating na yung panahon na ako naman ang mawawala ng oras sa kanya. Kasalanan niya naman to eh. Binigyan niya ako ng dahilan para mawala ng gana. Sus, anong ibig mo sabihin? Iiwan mo na si Marta? Ano pa nga ba? Ang ayoko sa lahat, yung hindi binibigay sa akin lahat ng oras o panahon niya. Teka, bakit sa tingin mo ba, ibibigay ni Marikit ang buong panahon niya sa'yo kapag naging kayo na? Baka matulad din niya kay Marta kapag nakita niyang tunay na kulay mo, pre. Basta iba ng gusto ko ngayon, ayoko na kay Marta. Yun oh, grabe talaga. Umasa pa naman kami na kayo na talaga ni Marta para sa isa't isa. Paano ba naman sa lahat na naging jowa mo, kailangan nagtagal ng 8 buwan? Bahala na siya sa buhay niya. Tingnan ko lang kung hindi siya magmakaawa sa akin na bumalik ako sa kanya. Pero hindi dahil may iba na akong gusto, tatalikuran ko na siya. Hindi. Sisingilin ko siya sa lahat ng mga tinulong ko sa kanya, pati sa nanay niya. Kapag hindi niya ako nabayaran, matitikman niya bangis ng sungay ko. Gusto mo pare, ipabarang na rin natin. Tinawagan ko na kasi yung kilala ko sa Sikihor eh. Ito kasing si Melvin, may balak ipabarang. Baka gusto mong sumabay na rin para maparusahan na yun si Marta. Ayoko. Gusto ko sa akin mismo magmula yung parusa sa kanya. Gusto ko siyang makitang nagmamakaawa. Para kahit papano man lang, makabawi ako sa lahat ng oras na binaliwala niya ako. Kinabukasan, muling nagpunta si Alwino kina Pablo. Dahil madaling araw pa lang at marami pang tulog na mga residente, hindi na alintana ng dalawa ang malakas na boses nila habang nag-uusap sa harap ng bahay. Pare, natawagan ko na yung kakilala ko. Kailangan lang daw nating magpadala ng litrato sa kanya at buong pangalan. Siya na raw ang bahala. May litrato ka ba dyan ni Marta? Para may pasa ko na sa kanya. Oo na, eto na. Sandali lang. Maghanap lang muna ako. Wala pa akong litrato ni Marta eh.
Alam mo namang bihira lang kami magkasama nun. Gagawa muna ako ng paraan para makakuha ng litrato sa kanya. Ano ba naman yan? Ang tagal-tagal nyo na tapos wala ka pa rin litrato niya. Sa cellphone mo, wala ba kayong picture na dalawa? Wala nga eh. Ang arte kasi ng babaeng yun. Akala mo naman mamamatay siya kapag natutukan ng kamera. Basta, pupuntahan na lang kita kapag nakunan ko na siya ng litrato. Abay, bilisan mo. Dahil ngayon lang ulit may oras tong kakilala ko. Tsaka, magpo-full moon daw kasi mamayang gabi. Kaya gusto niya sana maihabol na ngayon para masimulan niya ng pambabarang. Habang nag-uusap ang dalawa, hindi nila namamalayan na naririnig yon ni Nardo habang nakadungaw sa bintana. Dahil malapit lang ang bahay niya sa mga yon, dinig na dinig niya ang malakas na usapan ng dalawa. Ano daw? Barang? Bakit ang weirdo ng pinag-uusapan ng mga yon? Sino naman ang ipapabarang nila? Kuya, gising ka na? Oh, bakit ang aga mo naman nagising ngayon? Madaling araw pa lang ah. Parang natatay ako eh. Ang sakit ng tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa banyo. O sige, mauna ka na. Pagkatapos mo, tsaka na lamang ako maliligo. Ngayon ka na ba aalis? Oo nag-text na sa akin yung ina-applyan ko dun sa may Santo Rosario. Maaga akong pupunta ron para sa interview. May hiring pa ba sila? Parang gusto kong sumama, kuya. Wag na muna. Magpahinga ka na lang muna kahit ilang buwan lang. Ako na muna magtatrabaho at mag-iipon. Total, ako naman na may pagkakautang. Sige kuya, ikaw ang bahala. Nung sumunod na araw, nagkasalubong sa daan sina Marikit at Pablo. Pareho silang pauwi na sa baryo, kaya napagdesisyonan nila na magsabay na lamang. Ano nga palang ginawa mo sa bayan kanina? Nag-practice ako kasamang trainer ko. Aalis kasi kami mamayang hapon kaya inagahan ko ng practice ko. Ikaw ba? Eto, maaga akong namalengke. Pumapasok na kasi sa trabaho si kuya, kaya ipagluluto ko siya ng hapunan mamaya. Ang swerte naman ng kuya mo sa'yo. Ano bang lulutuin mo para sa kanya? Yung paborito niyang ulam, pikadilyo. Wow, ang sarap nun. Pwede ba kitang samahan magluto? Para may kasama ka rin sa inyo. Ganun ba? O sige, okay lang naman. Walang problema. Habang magkasabay silang naglalakad, bigla na lamang napahinto si Pablo. Nakita nilang papalapit si Marta. Agad na tumaas ang tensyon sa mga mata ni Pablo at mabilis na hinila ang babae papalayo kay Marta. Nakita niyang nagulat ang kanyang kasintahan sa kanilang pagkikita. Habang sila ay tumatawid, narinig ni Pablo ang pagtawag ni Marta sa kanyang pangalan, pero hindi siya lumingon. Pablo, sino yon? Bakit parang iniiwasan mo siya? Wala yun. Siguro, dito na lang tayo dumaan. Delikado kasi ron kapag ganitong oras eh. May mga ligaw na hayop. Hala, talaga ba? Oo, kaya dito na tayo dumaan. Kapag kasi ganitong oras, konti lang ang tao sa daan. Kaya doon, madalas sa mga ligaw na hayop. Mahirap na, baka matsyempuhan pa tayo. Pagsapit ng gabi, habang naglalakad pa uwi si Nardo galing sa trabaho, narinig agad niya sa di kalayuan ang boses ni na Melvin at Alwino. Imbis na magpakita sa mga ito, naisip niyang magtago dahil may kakaiba na naman siyang napansin sa pinag-uusapan nila. Pre, nasimulan na nung kakilala ko yung ritual. Ano na kayong balita dun sa kalaban mo, ha? Ababalay ko. Bukas ko pa malalaman yun pagpunta ko sa gym. Makikibalita ako. Teka, anong ritual palang pinagawa mo sa kanya? Siyempre, kaya nung sinabi mo. Bulukin at putulin yung mga kamay niya para hindi na makalaban. Hehe, ayos yan. Bukas malalaman ko rin kung ano nangyari doon. Kakalat din ang balita doon, sigurado. Kaso, malaki yung hinihinging bayad, pre. Magkano raw? Baka kaya ko pang gawa ng paraan. Hindi ko pa naman nagagastos yung napanalunan ko sa huling labang ko eh. Hindi perang hinihingi nila, pare, kundi tao. Ano? Tao? Anong ibig mong sabihin tao? Kailangan daw nila ng tao na alay para sa gaganaping pagdiriwang sa kanilang bayan. Yan na rin daw ang sisingilin nila ngayon sa lahat ng mga kukuha ng serbisyo nila. Taong hinihingi nilang pambayad, pre. Putya naman oh, saan naman tayo kukuha ng tao na ipambabayad sa kanila? Mga baliw ba sila?
Wala tayong magagawa, yun ang hinihingi nila, pre. Kapag hindi tayo nakapagbigay ng tao, pati ikaw, babarangin din nila. Dahil ikaw nagpabarang, sige ka. Teka lang, bakit naman ganun? Saan nga tayo makakakuha ng tao? Tsaka, hindi biro yan ha? At paano natin ipapadala sa kanila? Hindi raw natin kailangang ipadala, pre. May sinend silang ritual dito sa akin. Kailangan daw natin gawin yun sa taong iaalay natin sa kanila. Pagkatapos, hintay na lang daw nating mangyari ang himala. Ano? Putya naman oh. Tawagan mo nga yung kakilala mo at parang gusto ko makausap. Ay, teka, sandali lang. Ay, teka. Parang may naisip na ako, pre. Ano yun? Di ba, nabanggit ni Pablo na may gusto raw siya kay Marikit? Dun sa kapatid ni Nardo? Kung tutuungan si Marikit na ang gusto niya ngayon, baka pwedeng si Marta na lang ialay natin. Tutal, wala na rin namang silbi yun kay Pablo dahil may bago na siyang natitipuhan ngayon. Pakiusapan na lang natin si Pablo para tulungan tayong makuha si Marta. Ano sa tingin mo, pre? Aba, pare, parang maganda yung naisip mo. Nasaan ba si Pablo? Ewan ko. Tawagan mo nga, para magawan na natin kaagad ng paraan. Nang makalayo na ang dalawa, doon palang lumabas si Nardo sa kanyang pinagtataguan. Gulat na gulat siya sa mga narinig. Hindi niya alam kung ano talaga ang kanilang pinag-uusapan, pero batid niyang hindi maganda ang kanilang binabalak. Kung hindi siya nagkakamali ng pagkakaintindi, may ipinababarang ang mga ito, at ngayon kinakailangan nilang magbigay ng alay na tao bilang kabayaran. At ang lalong gumulat sa kanya ay nang banggitin pa ng mga ito ang pangalan ng kanyang kapatid, pati na ang nobya ni Pablo na balak na nitong iwanan para kay Marikit. Hindi pwede to May tinatago palang kalokohan ng mga ito. Kailangan masabihan ko agad si Marikit bago pa siya tuluyang madamay sa kademonyohan ng tatlong yun. Pagkarating niya sa bahay, naabutan niya pa si Marikit na hinahatid si Pablo palabas. Pauwi na ang lalaki ng mga sandaling yun at nagpaalam din ito sa kanya nang sila ay magkasalubong. Hindi na siya sumagot kay Pablo. Nginitian na lamang niya ang lalaki pagkatapos ay mariing pinagmasdan habang naglalakad. Siniguro niyang malayo na yon bago niya niyayang pumasok ang kanyang kapatid. Oh, halika na kuya. Pinagluto kita ng paborito mong pikadilyo. Tapos, tinulungan na rin ako mag-ayos kanina rito ni Pablo. Kaya, tingnan mo yung kusina natin. Mas malinis at mas maluwag na. Mas komportable ng kumilos. Bukas pala, yung kwarto naman natin ang susunod kong ipapaayos sa kanya. Kusa siyang tumutulong sa atin. Marikit, huwag ka nang makipag-usap sa kanila. Ha? Bakit naman, kuya? Huwag mo nang kakausapin yung tatlong yon, lalo na yung Pablo na yon. Simula ngayon, iiwasan mo na sila. Pero bakit nga, kuya? Nung nakaraan lang, ang bait-bait mo sa kanila, tapos ngayon, bigla na lamang ganyan. Dahil masasama sila. May tinatago silang kalokohan. Hindi sila dapat pagkatiwalaan. Wala na tayo dapat pagkatiwalaan dito, Marikit. Mas mabuti rin siguro na maghanap na tayo ng ibang matitirhan. Pero kuya, lalo lamang tayo mapapagastos kapag nangupahan pa tayo. At least dito, sarili natin ang bahay at ang lupa. Saka, bakit ba kasi bigla ka na lamang nagbago sa kanila? Ano bang ginawa nila para magalit ka ng ganyan? Narinig kong usapan ng mga barkada niya kanina. May pinabarang silang tao. Tapos ngayon, balak nila mag-alay ng tao bilang bayad dun sa serbisyo ng mambabarang. At alam mo ba kung anong plano nila? Balak daw nilang ihalay yung jowa ni Pablo ngayon dahil ikaw na ang gusto niya. Ha? Ano? Sinong... Hindi mo ba ako naiintindihan? Hihiwalayan na ni Pablo yung girlfriend niya para lang sa'yo. Dahil ikaw na raw ang gusto niya ngayon. Tapos yung jowa niyang yun ang balak nilang ihalay bilang bayad. Sino ba namang matinong lalaki mag-iisip ng ganun? Gagamitin ka pa nilang pampalit dun sa babaeng iaalay nila. Hindi ako papayag na madamay ka sa kalokohan nila. Kailangan na nating umalis dito sa lalong madaling panahon. Pero kuya... Wala nang pero. Makinig ka sa akin, Marikit. Mali ang pagkakakilala natin sa kanila. Bukas habang wala ako rito, magsara ka ng pinto at mga bintana. Wala kang ibang papapasukin. Huwag kang magbubukas hanggat hindi ako dumarating. Hindi na nakasagot pa ang dalaga. Pati siya ay nabigla at naguluhan sa mga ibinunyag ng kapatid. Kinabukasan, habang namamalengke sa bayan, may isang babae na lumapit kay Marikit. Namukaan niya agad yon,
Kung hindi siya nagkakamali, yun din ang babaeng nakasalubong nila nung pauwi sila ni Pablo. Sino kayo, miss? Ikaw ba yung kasama ni Pablo kahapon? Opo. Bakit po? Nandito ako para bigyan ka ng babala. Kung ano man ang pinapakitang kabutihan sa iyo ni Pablo, huwag mo siyang pakikinggan. Huwag kang maniniwala sa kanya. Teka, ano bang nalalaman niyo sa kanya? Ako ang kanyang kasintahan, pero matagal niya na akong inaabuso at sinasaktan. May nasagap akong balita na parang ikaw na raw ang bago niyang natitipuhan ngayon. Kaya hinanap talaga kita para mabigyan ka ng babala. Huwag mo nang hintayin na matulad ka sa akin. Mabait at masarap lang siyang kausap sa una, pero kapag nagtagal na kayo, doon na niya ipapakita ang tunay niyang kulay. Mapang-abuso siya at kaya kanyang saktan ng pisikal. Lumayo ka na sa kanya habang maaga pa. Teka, ikaw yung kasintahan ni Pablo? Ang totoo kasi niyan, may sinabi rin yung kuya ko sa akin kahapon. May narinig daw siya tungkol sa kanilang tatlo na nabanggit rin niya sa akin na may gusto nga raw si Pablo sa akin. Tapos may balak din daw silang masama sa'yo. Ano? Anong binabalak nila sa akin? Hindi ko alam pero parang tungkol yata yun sa alay. Naghahanap sila ng alay pambayad dun sa mambabarang na kinausap nila at ikaw yata naisip nilang ipambayad. Kung ganon, pareho na pala tayong hindi ligtas. Kailangan ko na rin lumayo. Kailangan na rin naming lumayo ni Nanay rito. Totoo palang sinasabi ni Kuya. Dapat pala naniwala ako sa kanya. Ngunit bago pa makasagot si Marta, nanlaki ang mga mata nito sa nakita. Napalingon din siya sa tinitingnan ng babae. Pati siya ay halos lumundag ang puso sa gulat nang masilayan si Pablo sa di kalayuan. Mariin itong nakatingin sa kanila at base sa itsura ng mukha nito halatang hindi yun masaya sa kanyang nakikita. Nang humakbang na yun papalapit sa kanila, agad siyang hinawakan at hinila ni Marta papalayo. Dali-dali silang tumakbo para makatakas. Teka, bakit dito tayo pupunta? Pabalikin sa tirahan nila, di ba? Hindi ko pwedeng iwan ang nanay ko. Kailangan din natin siyang isama. Meron pa namang ibang daan sa amin papalayo rito. Pero si Kuya, nasa trabaho pa siya. Kailangan ko siya matawagan. Maghanap na lang tayo ng telepono kapag nakalayo na tayo dito. Ang importante, hindi tayo maabutan ni Pablo. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagtakbo sa gubat, bigla na lang silang sinalubong ng isang lalaki. Una nitong nadakma si Marta. Pareho silang nagulat at napasigaw nang masilayan si Pablo. Dumaan pala ito sa isang shortcut kaya madali silang nahabol sa gitna ng kakahuyan. Halos lumawa ang mga mata ni Marikit nang makita kung papaano yakapin ni Pablo si Marta na patuloy na nagpupumiglas. Kulang na lamang ay durugin nito ang sikmura ng babae. Saan ka pupunta? Bakit ka tumatakas? Bakit kayo tumatakas? Ano ba? Bitawan mo ako! Nasasaktan ako, Pablo! Masasaktan talaga kayo sa ginagawa nyo. Ano to, Marta? Bakit magkasama kayo? Pinag-uusapan nyo ako, no? Nagpaplano kayong tumakas. Bakit? Ano bang ginawa ko sa inyo? Ha? Anong ginawa ko? Aray! Tama na, Pablo! Tama na! Pablo, tama na! Huwag mo saktan ang kasintahan mo! Kasintahan? Sinong kasintahan? Ito? Wala na kami nito. Tinalikuran niya na ako. Wala na siyang oras sa akin. Ikaw nang bago kong kasintahan ngayon, Marikit. Hindi ako papayag. Ayoko sa'yo at hindi ako sasama sa isang katulad mo. Ganon. Magmamatigas ka rin? Ha? Magkakampihan pa kayo ng babaeng ito? Pagtutulungan niyo ako? Huwag kang lalapit. Binabalaan kita, Pablo. Huwag kang lalapit. Ngunit di nagtagal, hinablot ni Pablo si Marta at pwersahang ibinalibag. Pagkatapos ay siya naman ang nilapitan nito at niyakap ng mahigpit. Ilang beses siyang tinangkang halikan ng lalaki, ngunit pilit siyang nagpupumiglas. Nang makabangon naman si Marta, agad itong lumapit sa lalaki at pinagsasampal yon. Nagtulungan silang dalawa na makawala kay Pablo. Hanggang sa biglang dumating ang isang panauhin.
Pinalipad nito ang kamao sa mukha ni Pablo. Doon lamang siya nabitawan ng lalaki. Gulat na gulat si Marikit nang makita ang kanyang kuya Pablo. Nauwi sa suntukan ang dalawa, ngunit sa huli si Pablo ang natumba at bugbog sarado. Halos sumukay yun ng dugo dahil sa ginawa sa kanya ni Nardo. Walang hiya ka, siraulo ka, humanda ka sa mga kasama ko. Sige, magtawag ka ng kasama mo. Tawagin mo yung kaibigan mong boksingero. Siyang gusto ko makalaban. Ang yabang mo, humanda kayo sa amin. Anong ginagawa mo sa kapatid ko, ha? Sinasabi ko na nga ba hindi kayo mapagkakatiwalaan eh. Agad nilang nilisan ang lugar na yon at umuwi sa kanilang bahay. At dahil sa takot, sa kanila na rin sumama si Marta. Kuya, kailangan na natin mag-impake. Kaunting damit lang ang dalhin mo. Huwag tayong magdala ng maraming gamit para makatakbo tayo na maayos. Kailangan makaalis na tayo rito habang hindi pa sila nakakabalik. Sandali, kailangan ko pambalikan ng nanay ko. Hindi siya pwedeng maiwan dito. Hintayin mo na kami, hindi tayo pwede maghiwa-hiwalay. Sama-sama nating susunduin ang nanay mo. Kaso, baka puntahan nila siya roon. Baka unahin nilang puntahan ang nanay ko para magamit nila laban sa akin. Kailangan ko nang pumunta ron. Babalikan ko na lamang kayo rito kapag kasama ko ng nanay ko. Hindi maganda yung naisip mo. Baka lalo ka pa mapahamak. Saglit na lang to. Susunduin natin ang nanay mo. Inabot ng mahigit kalahating oras bago sila natapos sa pag-iempake. Pagkatapos ikandado ang pinto, doon pa lang sila nakaalis at nagsimulang naglakbay patungo sa tahanan ni na Marta. Makalipas ang 20 minuto, pagbukas niya ng pintuan, ganun na lamang ang pagkasindak ng babae nang makita sina Melvin at Alwino sa sala na nakangisi sa kanya habang ang katawan naman ng kanyang ina ay nakabigti patiwarik. Hindi! Anong ginawa niyo sa nanay ko? Pagbukas ng pinto sa kwarto, iniluwa noon si Pablo na walang suot na damit pang itaas. Mabuti naman at dumating na kayo. Ang tagal nyo ah. Kanina pa kami naghihintay dito. Hindi namin alam kung sinong uunahin naming puntahan kanina. Mabuti na lang. Tama lang ang naging desisyon ko na dito unang pumunta sa bahay nyo, Marta. Hayop ka, Pablo. Hayop ka. Pakawalan mo ang nanay ko. Walang makakawala rito. Sama-sama kayong mamamatay rito. Maliban na lang kay Marikit. Siyempre, dahil siya lang ang matitira ditong buhay kasama ko. Hindi ako sasama sa'yo. Mas pipiliin ko pa mamatay kaysa makasama ang isang bulok na taong katulad mo. Ah, ganon. Humanda ka sa akin mamaya. Ayoko sa lahat yung ginagalit ako eh. Ganyan ba talaga sila kasama? Matagal na silang ganyan. Medyo kumalmalan sila nung maging kami pero nung hindi ko na pinagbibigyan si Pablo, bumabalik na naman sila sa dati. Hindi ko na kaya magtiis sa ganito. Ayoko na. Hindi nagtagal, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa loob ng bahay. Sinubukang iligtas ni na Marikit ang ina ni Marta, subalit pareho silang nakatikim ng matinding suntok mula sa kamao ni na Melvin at Alwino. Sumunod namang umatake si Nardo. Binugbog niya si Pablo hanggang sa maghina ito at mapuno ng pasa ang muka. Pagkatapos ay inihagis niya ang lalaki papalabas. Ilang saglit pa, sina Melvin at Alwino naman ang sunod na kinalaban ni Nardo. Buong tapang na nakipagsuntukan ang lalaki sa dalawa. Kahit boksingero ang isa ay nagawa pa rin niyang madaig ang mga yon. Ngunit habang kinakalag na niya ang tali ng ina ni Marta, biglang may matulis na bagay na bumaon sa kanyang likod. Hindi lang isa, hindi rin dalawa, kundi 5 magkakasunod na pana. Paglingon nila sa labas, nasilayan nila si Pablo na mayroong hawak na armas. Lingid sa kanilang kaalaman, pinaghandaan ng 3 ang paghaharap na yon. Sindak na nagsisigaw si Marikit nang makita kung paano unti-unting bumagsak ang kanyang kuya, habang naghihingalo sa 5 pana na dumapo sa kanyang katawan. Kuya! Hindi!
Habang nagtatangi sa sinapit ng kapatid, agad namang dinakma ni na Melvin at Alwino si Marta. Sinuntok nila yun sa sikmura hanggang sa mawalan ng malay. Pagkatapos ay magkasama nila yung inilabas at dinala sa kung saan. Sunod namang pumasok si Pablo sa loob at nilapitan si Marikit. Sinubukang magpumiglas ng dalaga pero wala na siyang nagawa nang undayan siya ng suntok sa sikmura ng lalaki. Habang nanghihina, hinablot ni Pablo ang isang bala ng pana sa katawan ni Nardo. Pagkatapos ay ibinaon niya ito sa walang malay na katawan ng ina ni Marta. Sa labis na gulat ay nagising yun, ngunit saglit lamang dahil di nagtagal ay unti-unti na rin yung nalagutan ng hininga. Lalo't sa dibdib pa naman itinarak ng lalaki ang bala ng pana. Muling napahagulhol si Marikit sa kanyang nasaksihan. Sinubukan pa niyang gumapang paatras habang nagmamakaawa kay Pablo. Parang awa mo na. Pakawalan mo na lang ako. Magpapakalayo-layo ako. Hindi ako magsusumbong kahit kanino, lalo na sa mga pulis. Pakawalan mo lang ako, Pablo. Sino may sabing pakakawalan kita, ha? Kaya nga itinira kitang buhay dahil ikaw ang gusto kong makasama. Tama na, Pablo! Tama na! Sa ilalim ng takip silim at sa gitna ng madilim na paligid, hindi na napigilan ni Marikit ang mga sumunod na nangyari. Isang kaganapan na mas matindi pa sa bangungot ang gumapang sa buo niyang katawan, kasabay ng karahasang ipinataw sa kanya ni Pablo. Pinunit nito ang kanyang damit at pinagapang ang makasalanan nitong dila sa kanyang balat at inangkin ang buo niyang katawan. Wala na siyang nagawa kundi ang sumigaw, humagulhol at magmakaawa. Pagkatapos noon, hindi na namalayan ng dalaga ang oras dahil tuluyan na siyang nawalan ng malay sa tindi ng mga pangyayari. Pagsapit ng umaga, bumalik sina Melvin at Alwino sa bahay ni na Marta. Nung mga oras na yon, pareho ng patay ang ina nito at ang kuya ni Marikit na si Nardo. Si Marta naman, nasa isang tabi pa rin at walang malay. Habang si Marikit, itinapon na lamang ng dalawa sa dagat. Pare, akala ko ba'y si Marikit nang ipapalit mo kay Marta? Bakit ipinaligpit mo pa rin siya sa amin? Ay, medyo napasobra ako sa emosyon kanina eh. Sa sobrang galit ko sa pagkakampihan nila, hindi na ako nakapag-isip ng mabuti. Dahil sa ginawa kong panggagahasa sa kanya, pati sa pagkakapatay ko sa kuya niya, siguradong hindi na niya ako matatanggap. Wala nang pag-asang maging kami. Kaya mabuti pa talagang mawala na siya. Ang mahalaga, kahit papano, natikman ko pa rin siya, di ba? Isang bagay na hindi ko nagawa kay Marta noon dahil sobrang arte ng buwisit na babaeng yon. Kung ganun, sa amin na lang ba si Marta? Hindi mo ba siya babawiin sa amin, pre? Oh, kayo nang bahala dyan. Wala na rin naman akong pakialam sa kanya. Kung ganun, mabuti pa siguro, simulan na natin ang ritual, Alwino. Di ba sabi mo may itinuro sa iyo yung kakilala mo kung paano natin ito may aalay sa kanya? Kahit hindi natin dalhin yung katawan niya? Oo, saglit lang. Hanapin ko muna. Nakasave yun sa outbox ko eh. Bisit. Nakaka-bad trip. Kayo na nga muna rito. Uuwi na lang muna ako at magpapahinga. Pero teka, paano tong mga bangkay nila? Anong gagawin namin dito? Eh di tapon nyo na lang din sa dagat gaya ng ginawa nyo kay Marikit. Tapos linisin nyo na rin yung mga dugo nila dyan, ha? Huwag kayong mag-iiwan ng ebidensya. Hindi mo ba kami tutulungan? Masyado na magulong isip ko kaya pwede ba? Kayo na munang bahala rito, bisit naman oh. Kaya mo na siya pre, tayo na lang muna magligpit dito. Pero unahin na natin tong si Marta. Pagkaalis ni Pablo, sinimulan na agad ng dalawa ang ritual para maipasa sa kanilang kakilala ang espiritu ng babae na siyang hinihinging pambayad ng mambabarang na nagbigay ng serbisyo sa kanila. Una, pinatakan nila ito ng kandila sa buong katawan habang sinasambit ang mga dasal na ipinadala sa kanila. Pangalawa, inilabas nila ito at itinapat sa sinag ng bilog na buwan. Pangatlo,
Dumurog sila ng mga patay na dahon na hinaluan ng pinakuluang tubig na may sili, luya at dugo mula kay Marta. Pagkatapos ay isinaboy nila yon at lumikha ng bilog na hugis sa lupa habang ang katawan ng babae ay nakakulong sa loob. At pang-apat, inusal nila ang huling bahagi ng dasal habang patuloy itong pinapatakan ng kandila. Pagkatapos nila yung gawin, nagulat silang pareho sa kanilang nasaksihan. Unti-unting nag-iba ang hulma ng katawan ng babae. Naging itim din ang kulay ng balat. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay naging abo yun sa kanilang harapan, gaya ng nakasaad sa direksyon na pinadala sa kanila ng kakilala. Kailangan nilang ipunin ang abo at ilagay sa garapon. Pagkatapos ay muli yung patakan ng kandila, pati na rin ng natitirang tubig at dugo ng babae na kanilang pinakuluan. Inihalo nila yun sa abo at nang magsama-sama na ang lahat ng mga sangkap, ibinuhos nila yun sa dagat. Makalipas ang ilang sandali, nakita nila na biglang naglabas ng puting usok ang dagat at tinangayon ng hangin papalayo. Parehong nangilabot sina Melvin at Alwino at doon na rin nagtapos ang kanilang dapat gawin. Samantala, pagmulat ng mga mata ni Marikit, may ilang minutong nanlabo ang kanyang paningin bago yun unti-unting lumiwanag. Nang igala niya ang kanyang tingin sa paligid, isang bahay na gawa sa pawid ang bumungad sa kanya. Maya-maya pa, may lumapit na isang matandang babae sa dalaga. Nakasuot yon ng mahaba at makalumang kasuotan, tadtad ng palamuti ang katawan na gawa sa kahoy at mangitim-ngitim din ang gilid ng mga mata noon. Napabalikwas ng bangon si Marikit at humarap sa matanda. Ano pang lugar ito? Mabuti naman at gising ka na, iha. Ilang araw kang walang malay mula nung matagpuan kita sa dalampasigan. Ano po? Sa dalampasigan? Sa palagay ko, may nagtapon sa sa dagat at isinilid ka sa sako. Maaaring nagawa mong makawala sa loob ng sako at nakalangoy ka pa hanggang sa dalampasigan. Ngunit pagkarating mo roon, maaaring doon ka na nawalan ng malay. Mabuti na lamang wala pang tao nung makita kita, lalo na't walang saplot ang iyong katawan. At base sa naamoy ko, tila may ginawa sa iyong karahasan bago ka napadpad dito. Tama ba ako? Napaisip na lamang ang dalaga. Ilang minuto niyang pilit na inalala ang nangyari sa kanya. Ngunit nang unti-unti na niyang maalala ang lahat, hindi niya napigilan ang pagragasa ng kanyang luha. Sa tindi ng kanyang emosyon, napasandal na lamang siya sa harap ng matanda habang siya ay ginagawaran noon ng banayad na yakap. Hindi ko po matanggap ang nangyari. Napakasama ng ginawa nila sa akin. Hindi mo na kailangang ikwento ang lahat, iha. Nung una pa lamang kitang makita ay alam ko na. Nabasa ko ang iyong malagim na nakaraan. Paano po ang kuya ko? Wala na nga kami magulang, tapos mawawala rin siya sa akin. Walang kaluluwang gumawa nito sa amin. Mas masahol pa sila sa demonyo. Hindi na natin maibabalik ang buhay ng kapatid mo. Ngunit pwede ka pang bumawi sa mga taong gumawa nito sa'yo. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Papayag ka ba na mapunta na lamang sa wala ang lahat na nangyari sa'yo? Pati sa iyong kapatid. Papayag ka ba na habang nagdurusa ka rito, ang mga gumawa nito sa inyo ay patuloy na makapagsasaya sa mundo? Sa bisa ng aking kapangyarihan, pwede ka pang makabangon muli at maaari mo pang mabigyan ng hustisya ang nangyari sa inyo ng kapatid mo. Kahit ano pa po yan, tulungan niyo po ako maipaghiganti si kuya, pati ang ginawa nila sa akin. Kahit makapatay pa ako, wala akong pakialam. Total, sira na rin naman ang buhay ko. Sira na ang pagkatao at pagkababae ko.
Lahat ay sinira nila sa akin. Kaya gagawin ko rin ang lahat para masira sila. Madali lamang yan, Iha. Kailangan ko lang ang iyong kooperasyon at magagawa mong makabangon muli. Magpahinga ka lamang muna. Kapag handa ka na, magsisimula na tayo. Nang mga sumunod na araw, naging abala sina Marikit at ang matanda sa pagninilay-nilay at meditasyon. Nang mabawi niya na ang kanyang lakas at kumpiyansa, sunod naman nilang isinagawa ang pag-aaral sa mga dasal na nakasulat sa itim na libro ng matanda. Ilang buwan din ang itinagal bago niya nakabisa ang mga yun. Sa huling bahagi naman ng kanilang pag-iensayo, doon na nito itinuro sa kanya ang pakikipag-usap sa mga hayop at insekto na isang mahalagang kasangkapan sa gagawin niyang paghihiganti. Nang makabisa niya na ang lahat, siya na mismo ang nag-isip ng paraan kung paano niya papatawan ng parusa ang 3 lalaki na sumira sa kanyang buhay. Kinabukasan, bumalik si Marikit sa bayan at lihim na nagmasid. Nang masilayan niya ang 3 sa magkakaibang araw, inilabas niya ang patay na bulaklak na ginagapangan ng mga uod at insekto. Hinayaan niyang magkagulo ang mga yon sa kanyang palad habang umuusal siya ng orasyon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kanyang bibiktimahin. Pagkatapos, hinipan niya ang kanyang palad at hinayaang kumalat ang patay na bulaklak at mga insekto sa lupa. Sisiguruhin ko na kapag ginawa ko na ang aking paghihiganti, maraming tao makakasaksi. Hindi lang madudungisan ang mga pangalan nyo, magiging alikabok din kayo sa harap ng maraming tao. Sabay nag-usal ng orasyon na tanging siya lamang ang nakakaunawa. Samantala, patuloy ang pagsasalpukan ng mga kamao ni Melvin at ng kanyang kalaban. Malapit niya nang matalo ang kanyang katunggali. Kaya lamang kung kailan matatapos na ang laban, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Nanlambot ang lalaki at kasabay noon ay nanikip ang kanyang dibdib. Dahil dito, nabawasan na ang lakas ng kanyang pag-atake hanggang sa unti-unti na ring nakahabol sa kanya ang kalaban. Hindi nagtagal, siya na ang nabubugbog ng kanyang katunggali. Nais man niyang dumipensa ay hindi niya na magawa dahil pati ang kamao niya ay tila nanlalambot na rin na parang kandila. Nagsimula nang manamlay si Melvin sa harap ng ring, pati ang kanyang mga tagahanga ay nagtataka na rin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumama sa kaliwang mukha niya ang kamao ng kalaban. Laking gulat ng lahat nang biglang tumalsik ang kaliwa niyang mata. At sa pagtalsik noon, bumuhos sa sahig ang napakaraming uod at insekto. Nagsigawan ang mga tao at napatayo sa kani-kanilang upuan. Ang iba ay napatakbo na lamang, dala ng takot sa kanilang nasaksihan. Kinabukasan, nakarating ang balita kay Alwino at agad niyang tinawagan ang kanyang kakilala sa Sikihor. "Pare, ano nangyari? Akala ko ba nagawa namin ng tama yung pag-aalay? Bakit namatay yung kaibigan ko habang lumalaban? Tsaka ang sabi, para daw siya nabarang. Nabaliktad yata yung ginawa natin." Hindi pwede mabaliktad yon, pare. Bayad na kayo sa amin. Wala na kaming kinalaman sa nangyari sa kasama mo. Baka ibang gumawa niyan. Anong iba? Sino naman ang gagawa nun sa kanya? Wala ba nakakaaway ang kaibigan nyo dyan? Marami, pero pwede bang tulungan nyo na lang kami, pare? Pakiusapan mo naman yung matandang kakilala mo dyan, oh. Pare, kailangan nyo muna malaman kung sinong gumawa nito sa kanya para makagawa ulit tayo ng hakbang. Tsaka kung may ipapagawa ulit kayo dun sa mambabarang, kailangan nyo magbigay uli ng alay. May makukuha pa ba kayo? Buwisit naman, oh. Sige, tatawagan na lang ulit kita. Sandali lang muna. Makalipas ang 1 linggo, abala ang lalaki sa cooking contest na kanyang sinalihan sa bayan. Kapag nanalo siya roon, malaking premyo ang kanyang makukuha na kanilang magagamit para mapalawak pa ang kanilang karinderya. 3 ang kalahok habang nasa gitna ng malawak na entablado.
Sa paligid nila ay nakapalibot ang mga tao at nasa bandang harapan ang mga hurado. Sa entabladong yun, nakapwesto na ang mga kasangkapan at kagamitan na kanilang gagamitin sa pagluluto. Ilang sandali pa, nagsimula ng tumunog ang timer. Agad na siyang kumilos kasabay ang kanyang mga katunggali. Pabilisan sila ng paghiwa at pagkuha sa mga sangkap, pero siniguro pa rin nila na hindi mawawala ang kalidad ng putaheng kanilang lulutuin. Sa kalagitnaan ng ginagawa ni Alwino, bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang kamay. Parang lumalambot ang mga ito na hindi niya maipaliwanag. Nang una ay binaliwala niya lamang at nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Ngunit nang subukan niyang buhatin ang isang malaking blender, bumigay ang kanyang mga kamay at nahulog yon. Nagulat ang mga tao, lalo na ang mga hurado. Pinilit niyang ngumiti, subalit nang subukan niyang damputin ang ibang mga gamit, kinabahan siya dahil hindi niya na maramdaman ang kanyang kamay. Nagagawa niya pa itong iangat, pero hindi na yon maigalaw, lalo na ang kanyang mga daliri. Ilang sandali pa, may tumubong mga pigsa sa kanyang katawan, pati na rin sa kanyang braso. Kasabay noon ang paglabas ng mga uod at iba't ibang insekto. Dahil doon, nagsimula ng magkagulo ang mga tao. Umalingaw-ngaw ang sigawan at iyakan. Sinubukan siyang lapitan ng ibang staff, ngunit bago pa sila tuluyang makalapit ay bumagsak na siya sa sahig habang rumaragasa ang dugo at uod sa naputol niyang braso. Patuloy sa pagsigaw at pag-iyak ang lalaki at sa puntong yun, unti-unti na ring nandilim ang kanyang paningin. Samantala, hindi makapaniwala si Pablo nang marinig ang balita tungkol kay Alwino. Hindi pa man sila nakakawala sa bangungot na idinulot ng pagkamatay ni Melvin, yun naman ang nakarating sa kanya. Kaya naman, pagsapit ng fashion show na kanyang sinalihan, parang wala siya sa sarili habang naglalakad. Walang araw na hindi sumagi sa isip niya ang malalagim na nangyari sa kanyang mga kaibigan. Masyado siya nabigla ng mga ito, dahilan para mawalan siya ng gana sa lahat ng bagay. Napilitan lang siyang pumunta sa fashion show alang-alang sa kanyang karera bilang modelo. Pero nang humarap na siya sa gitna ng entablado, doon siya muling nawalan ng lakas para gawin ang lahat. Pagkarating sa question and answer ng paligsahan, halos mabulol ang lalaki at walang maibigay na maayos na sagot, hanggang sa bigla na lamang siyang napahinto sa pagsasalita. Nakaramdam siya ng pag-init ng katawan na parabang masyadong maalinsangan. Ilang saglit pa, naubos siya at napatakip ng bibig. Ngunit pagtanggal niya ng kanyang kamay, laking gulat niya nang makakita ng isang piraso ng ngipin sa kanyang palad. Hindi nagtagal, sunod-sunod nang naglaglagan ang kanyang mga ngipin. Doon na nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nanlaki ang mga mata ni Pablo, dala ng matinding kahihiyan. Ilang saglit pa, bigla na lamang nanikip ang kanyang dibdib. Hinawakan niya ang kanyang leeg dahil nahihirapan na siyang huminga. Pagkatapos noon ay unti-unti nang binawian ng buhay ang lalaki. Samantala, sa isang madilim na silid naman ay hawak-hawak ni Marikit ang isang manika na sinadyang idisenyo para maging kamukha ni Pablo. Binubulungan niya ito ng isang orasyon habang nakaharap sa altar na napapalibutan ng mga kandila, garapon at may isang rebulto ng nakakatakot na nilalang. Makalipas ang isang buwan, mahigpit na niyakap ni Marikit si Lola Soraya. Isang malaking bag ang kanyang daladala habang nasa labas sila ng tarangkahan ng munti nitong tahanan. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Opo, Lola. Aalis na po ako. Sa Cebu na lamang po ako titira. Doon po muna ako magtatrabaho at magbabagong buhay para makalimutan ko ang lahat na nangyari. Hindi na kita pipigilan.
Kung saan ka magiging masaya at mapapabuti ay susuportahan kita. Maraming salamat po, Lola, sa halos 1 taon na pagkupkup at pag-aalaga niyo sa akin. Salamat din sa mga karunungan na inyong ibinahagi. Umasa po kayo na hindi ko aabusuhin ang paggamit doon. Sana balang araw ay magkita pa rin tayo. Hindi ko nga lamang sigurado kung buhay pa ako sa iyong pagbabalik. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po itong huli nating pagkikita. Sisiguruhin ko po yan. Salamat din. Dahil kahit papano ay naranasan kong magkaroon ng apo kahit sa panandaliang panahon lamang. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya, Iha. Masaya rin po ako dahil nakilala ko kayo at dahil sa inyo, nabigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ng kuya ko, pati po ang nangyari sa akin. Ngayong wala na mga taong sumira sa buhay ko, handa na po ako magsimulang muli. Kung ganon, palagi ka mag-iingat, Iha. Hanggang sa muli. Mag-iingat din po kayo, Lola. Maraming salamat po. Pasado 1:00 na ng tanghali nang makarating si Marikit sa bayan para sa kanyang paglalakbay patungo sa panibagong kinabukasan. Bago siya tuluyang sumakay ng bus, saglit siyang tumigil at nilingon ang pamilyar na tanawin ng kanilang baryo. Tila sinusubukan niyang ilarawan sa kanyang isipan ang huling alaala ng lahat ng kanyang iiwan. May pait sa kanyang lalamunan habang binabalikan sa kanyang isip ang masasaya at masasakit na alaala. Gusto niyang maiyak pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Ngunit pagpasok niya sa bus, kusa pa ring tumulo ang kanyang luha. Mabilis niya yung pinunasan. Ayaw niyang makita ng iba ang bigat na kanyang nararamdaman. Sa bandang dulo ng bus nagtungo at uupo si Marikit. Ngunit bago siya makarating sa upuan, aksidente niyang nabitawan ang isang maliit na bag. Nagkalaglagan ang kanyang mga gamit sa sahig. Agad siyang yumuko upang damputin yun, ngunit nagulat siya nang may ibang kamay na tumulong. Pag-angat ng kanyang ulo ay bumungad sa kanya ang isang lalaki. Matipuno, may maamong muka at ngiting tila kayang pakalmahin ang anumang bagabag sa iyong dibdib. Maingat nitong isinauli ang mga gamit sa kanyang bag. Salamat po, kuya. Dito na kayo, miss, para hindi na kayo mahirapan. Maraming salamat po talaga. Ibinigay ng lalaki ang kanyang upuan at tumungo sa ibang bahagi ng bus na hindi kalayuan. Pero sapat upang magkahulihan pa rin sila ng tingin paminsan-minsan. Tahimik na naupo si Marikit sa kanyang lugar, inilapag ang mga gamit at napalunok. Pilit siyang ngumiti sa kabila ng lahat. Habang umaandar ang bus, marahan siyang pumikit at sa kanyang isipan ay umusal. Ibabangon ko ang sarili ko. Guguhit ako ng bagong simula. At sana, mas maganda na ito sa lahat ng naiwan ko. Huwag ka mag-alala, Kuya Nardo. Babayaran ko pa rin ang lahat ng mga nautang mo. Yon! Isa na naman pong malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng. Dahil dyan, meron tayong shoutout. Hi kay Edgardo Fontanilla. Hello po kay Irma Umali. Shoutout kay Romar J. Dagsaan. Shoutout din kay Josefina Fuelias. Hi kay Hiroshi. Kay Zel Tapales. Kay Gina Asuncion. Hello po sa Briones at Batarilan family from Trio Cabibes. Hi po kay Colalona, kay Merly Fatalia, kay Maura, kay Adoraciones Espiritu. Shout out kay MGS14, kay Zilfa Hara Ricart. Hello po kay Maria Lina Kagawa, kay Zenaida Deza. Shout out din po kay Hondra Delin. Hi kay Hani Austria, kay Estela De Silva, kay Missy Trota, kay Michelle Cedron. Hi din po kay Richel Nishio, kay Kimpoy Feliciano. Hi kay Janea Halata, kay Eliza Desierto. Shout out kay Lydia Lopez, kay Myra Ranario, kay Yak Queen. Hello po kay Corazon Clemente, kay Tita Jinky Perez. Hi kay Mardy Suzuki, kay JS Garcia.
Hi po kay Idol Ashtin Olviga. Hello kay Janet Cantiga, kay Salva Ruetas. Hi sa trabaho family of Bunawan, Davao City from Boss John TV. Hello po kay Faye Piguero. Hi po kay Basanta Mila, kay Red Gaspar. Shout out kay Miss Gemini, kay Judy Deniña, kay Michelle, kay Sheena Enriquez. Hi kay Emmanuel Christian Zorilla, sa Carson family from Nanette Carson. Hi kay Faye Yuson, kay Belen Malbas. Hi kay Naloa from Oman. Sa Ugsod family po of Libona Bukidnon from October 25, 20. Shout out po kay Charlene Gumansing. Hi kay Mea Espiritu, kay Rosalina Bogayong, kay Ann Cherry Santos. Shout out din po kay Susana Llobrera, kay Mitsuru at Raquel Hasegawa from Osaka, Japan. Hi kay Robert Crimen. Hello kay Jack Jack. Sa Dumaplin family from Raquel Zalameda. Shout out kay Rose Marilyn Diwa. Sa RGW Garment from Basta Mage ako. Hi po kay Lynette Reparado, kay Mary Anyao, kay Mami from Doha, Qatar. Hello po kay Lori V, kay Febe Ranyada, Edna Lintupas, kay Christia Genia, kay Josephine Espino, kay Noylin Sumandal. Hi po kay Roslyn Jimenez, kay Arnel Claridad. Hello din po kay Renante Alejo, kay Nestor Bauyon, sa Lozada family, Hahas family at sa buong pamilya ni Menjen Lozada. Hi po kay Monica Nieves, kay Sangho, kay Crishea De Leon, sa Makiling, Morada, Dizon, Valdez, Puhawan, Rayoso at Kakalda family. Hello din po kay Maria Benitez, kay Rizen Ryle, kay Cherry Mukbang SMR. Shout out kay Shauma TV, kay Maribel Suarez. Hello po kay Mary Grace Ramos, kay Janet Cisneros, kay Ami Viray, kay Annalyn Morales. Hello po kay Gladys Arboleda, kay Ana Liza Puazo. Hello po kay Kiarza, kay Ligaya del Rosario, kay Rosemary Casonete, kay Joanna Mendoza, Nea Machas. Hi kay Dins Rodriguez. Hello po kay Pamela Allen, kay Edna Cabria, kay Cel Ordonez, kay Eliza Felias. Hi din po kay Elizabeth Maramot, kay June Molly Cruz, kay Merlin Oxon. Hi kay Emma Ruth Manyakap. Sa Team Manok, Boss Boyet Escarda, kay Madam Rose Comawas, kay Janine, kay Jimmy, kay Joven, kay Leonard, Mike, Iron, Monding, Jerry, Weng, Mindy, Jera, KJ, Angie, Vincent, Yael, Tantan, Arnold, AJ, from Mama Mall ng Angeles City, Pampanga. Hello po kay Rosette Ersando, kay Wanda Villarino, kay Lourdes Matsumoto, at syempre kay Liza T. Yamashita. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.